kakulangan. Ikaw lamang, Panginoon, wala nang ibang magbibigay ng kaligtasan sa aking kasalanan. Ikaw lamang, Panginoon, wala nang ibang magpupuno sa buhay kong may kakulangan. Ikaw lamang, Panginoon, wala nang ibang magbibigay ng kaligtasan sa aking kasalanan. Ikaw lamang, Panginoon. Good morning po, church. It's a joy to see us all here today. So before we start our service, let me just read this passage to you. Psalm 66, verses 16 to 20. Come and hear, all you who fear God. Let me tell you what He has done for me. I cried out to Him with my mouth. His praise was on my tongue. If I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. But God has surely listened and has heard my prayer. Praise be to God who has not rejected my prayer or withheld His love for me. So as we start our service today, let's please all stand up and sing to our Lord. Rising, eyes are turning to you. We turn to you. Hope is stirring, hearts are yearning for you. We long for you. We see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. Washed away. Hosanna, Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all. Washed away, Hosanna.
tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. And as we sing, Holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, there is no one like our God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. 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 Glory, honor, and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, there is no one like our God. There is no one like our God. wala kang katulad Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala'y sama sa atong Diyos. Wala'y sama sa atong Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. There is no one like our God. We sing, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Indeed, there is no one like our God. Before we continue, I just want to share a prayer I've been hearing in my school. It goes like, as for the gist of it, it's just asking that as we go into the world, as we be with our family, do our jobs, our different ministries, as we work, it's a prayer that it's not us who will be seen in what we do, but Christ in us. So let's continue singing, Yet Not I, but Through Christ in me. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus, for my life is only bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is fine, yet not I, but through Christ in me. The night is done, but I am not forsaken.
follow Jesus, for he has said that he will bring me home. And day by day, I know he will renew me until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to him. When the race is complete, still my lips shall repeat, and not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, and not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever bring. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Yes, Lord, we live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Jesus, the name above every other name.
to the Lord in prayer. Not just our song to Him, but our hearts as well. Lord God, salamat po sa umagang ito for gathering us once more to this place and to this time. Salamat, Panginoon, dahil kasama po namin ang inyong pamilya. At muli po ay hindi lang namin mapapakinggan ang inyong salita, kundi mararamdaman din po namin sa isa't isa ang inyong pagkalinga, ang inyong pong pagmamahal. And so as we come before you, we recognize, Lord, that indeed it is by grace that we can offer all our worship to you. O Lord God, ito pong mga awitin na to, itong mga panalangin na ito, ang aming puso na nag-uumapaw sa pagsamba, pagpapasalamat sa inyo, ito po ay maganda at mabangong samyo sa inyo sa pamamagitan ni Hesus Kristo. And Lord God, we are thankful because of the sacrifice of Jesus Christ. Siya po ang reference namin, Lord, sa buhay na ito ngayon. And so we recognize, Lord, that even all aspects of our life need to take reference from Jesus Christ, who gave Himself as a sacrifice for our sin, upang kami, Panginoon, ay matubos, upang kami po ay maging malinis at maging righteousness, maging kabanalan, Panginoon, sa inyong harapan. We can never boast of our own righteousness. We can never boast of our own holiness, but only through Christ can we stand. And so, Lord God, we continue to come before you through your Son, recognizing, Lord, na maging ang aming inihahandog na pagsamba sa inyo ay hindi po namin pwede ipagmalaki, sapagkat posible lang naman din kaming lumapit sa inyo dahil pinatawad ninyo kami at binayaran na ninyo ang aming kasalanan sa pamamagitan ni Kristo. Kaya, Panginoon, marahil sa pagpunta sa umagang ito, meron din pong mga kailangang ihingi ng tawad sa inyo. Anything that would hinder us from acknowledging you alone as King in our life. We repent of these sins, Lord. We repent of these false gods that pose to be our source of value, our source of joy, or that pose to be our source of significance sa buhay namin, Panginoon. Panginoon, sawayin niyo kami, sawayin niyo rin po kaaway kung anuman ang mga bagay na maaaring mag-distract sa amin sa pagtingin sa nag-iisang Panginoon sa buhay namin. Sapagkat si Kristo lamang, kayo lamang, Panginoon, ang kaisa-isang dapat na nasa trono ng buhay namin. And if there's any other competing Lord in our life, may all those crumble and fall. And may we only bow down to you, O Lord. Lord, as we also come, we recognize that some of us, dumalo rin po dito na may kabigatan ng puso. Kaya tinataas din po namin sila sa inyo, Panginoon. Alam niyo po ang pangangailangan ng bawat isa, may it be financial or physical sickness, o siguro, Panginoon, may emotional na pinagdadaanan. Lord God, you recognize all these things and we lift them up to you. Kayo po mag-minister sa bawat isa sa amin na may pinagdadaanan ngayon. And we don't know how you will work, but we recognize, Lord, na kayo ang may kapangyarihan sa lahat na iayos, i-restore ang mga bagay na kailangan pong i-restore. And so we humbly come to you asking, Lord, would you guide us step by step upang kami po ay makasunod sa inyo, upang maranasan po namin, Panginoon, yung kalooban ninyo as we submit ourselves to you and your word. And you transform us to be more and more like you. Panginoon, maganap ang kalooban ninyo sa umagang ito, sa buhay ng bawat isa sa amin. We commit to our worship, even our attention and our time together. This we pray in Jesus' name. Amen.
Maraming salamat po, Pastor BJ, sa isang meaningful na prayers. Good morning po. Unahin ko na po yung mga nasa online YouTube channel. Good morning po and welcome po sa CBC po. And good morning po. Pwede po nating batiin ng bawat isa. Mga katabi po natin. Ayan. A blessed Sunday morning po. Excited na po ba mamaya para sa ating activity? Sa Family Talks? Yan. Madaming kasama. Oo. And nakaka-bless lang po kasi itong activity natin mamaya, it was given free po para sa ating lahat. So, kailangan lang po natin ang ating presence and mag-sign up lang po. Sa mga wala pa po or di pa nakapagpalista, andito po si Ate Mabel and or kung sino po ang ating mga group facilitator, pwede po tayong magpalista po. And gusto lang din po natin i-acknowledge ang ating mga masisipag na mga ministry workers po na pinangungunahan po ng ating music ministry. Yan, papalakpakan po natin. At ang ating, syempre, andyan po ang ating tech team, ang ating ushering team, and ang inyong lingkod po under presiding team po. Yan po. Good morning. At para po sa ating first-timer, meron po ba ng first-timer po today? Of course, moving forward po sa ating mga birthday celebrants. Yan, marami pa rin po mag-celebrate. Ngayong magkasabay po, February 11, si Kuya Alec Abalye. Kapatid po ni Kuya AJ and anak po ni Kuya Alex and ni Ate Malu Abalye. And sa February 11 din po, magdidiwang ng kanyang birthday si Ate Odette Bonifacio. Happy birthday po. And sa February 14, on Hearts Day, si Kuya J.R. Shelo. J.R. Clelo. Happy birthday po. And on February 15, magkasabay di pong mag-celebrate ang aking pong tita, si Tita Verly Velasco. Happy birthday. And ang ating pinakamamahal na si Mami B o Ate B Villanueva. Happy birthday po. And dahil dyan, tayo po ay tumayo at i-welcome po ang bawat isa. Kami ay maligaya sa iyong pagpapalito sa pagtitibong ito. Kami Kristo ang buhay at pinawakasan sa mga naririto. Tayo ay magpuritan at tayo'y magpupuluhan at papurihan ang Diyos. Sama-sama kami sa pagbati sa iyo. Tayo welcome, welcome, welcome. Kami ay maligaya sa iyong pagparito sa pagtitibong ito. Na kay Kristo ang buhay, pati na ang pag-asa sa mga naririto. Tayo ay magpagitan at tayo'y magkwentuhan at papurihan ang Diyos. Sama-sama kami sa pagbati sa iyo. Tayo welcome, welcome, welcome. Sama-sama kami sa pagbati sa iyo. Tayo welcome, welcome, welcome. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay po, maaari na po tayong umupo at mag-settle down.
marami po tayong birthday celebrator. So, marami na naman pong pagkain mamayang lunch. Yan po. At dahil dyan, for our announcement po, services and fellowships, follow our Facebook page, Christian Bible Church of Las Piñas, or check our CBC website na to be updated. So, nabanggit ko po kanina, mamaya ang magsistart po yung ating family talks entitled Building Together, Growing Together. Open for all ages, lahat po ng members of the family kasama po. And it will held every second Sunday of the month. So, mag-start po tayo mamaya after lunch fellowship. So, update lang po namin kayo. Ang mga nag-register para po mamaya sa activity natin is 55. So, praying and hoping po madagdagan po mamaya and sa mga following months po. So, hindi lang po ito today po. And sa ating tithes and offerings, you can check po sa marquee above the screen po yung mga bank details kung saan po tayo pwedeng mag-send ng ating mga tithes and offering via GCash, BPI, China Bank. And dito rin po pwede tayong magbigay. Sa ating scripture reader and messenger po for today, ang magbibigay po ng scripture po si Kuya Joey and Ate Christy de Guzman po. At sa ating message po na manggagaling po kay Pastor BJ Villanueva. Good morning po and maraming salamat. Tumayo po tayong lahat para sa pagbasa ng salita ng Diyos. A reading from the book of 2 Corinthians, chapter 11, verses 1 to 15. Verse 1, I wish you would bear with me in a little foolishness. Do bear with me. Verse 2, For I feel divine jealousy for you, since I betrothed you to one husband, to present you as pure virgin to Christ. Verse 3, But I am afraid that as the serpent deceived Eve by his cunning, your thoughts be led astray from a sincere and pure devotion to Christ. Verse 4, For if someone comes and proclaims another Jesus than the one proclaimed, or if receive a different spirit from the one you receive, or if accept a different gospel from the one you accepted, you put up in already enough. 5. Indeed, I consider that I am not in the least inferior to these super apostles. Verse 6, Even if I am unskilled in speaking, I am not knowledge indeed in every way. We have made this plain to you in all things. 7. Or did I commit a sin in humbling myself so that you might be exalted, because I preach God's gospel to you free of charge? Verse 8, I rob other churches by accepting support from them in order to serve you. 9. And when I was with you and was in need, I did not burden anyone, for the brothers who came from Macedonia supplied my need. So I refrained and will refrain from burdening you in any way. 10, As the truth of Christ is in me, this boasting of mine will be not in silence in the regions of Achaia. 11. And why? Because I do not love you. God knows I do. 12, As what I am doing, I will continue to do in order to undermine the claim of those who would like to claim in their boasted mission. They work on the same terms as we do. 13. For such men are false apostles, deceitful workmen, disguising themselves as apostles of Christ. 15, And no wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light. Sabay-sabay po tayong lahat. So it is no surprise if his servants also disguise themselves as servants of righteousness. Their end will correspond to their deeds. Praise God for the reading of His Word. Let us now listen to the message to be presented to us by Pastor BJ.
Yan, salamat po Kuya Joey at Christy. Pray tayo saglit. Lord, salamat po sa umagang ito. And we ask for your guidance as we study your word. Give us, Lord, the strength not only for understanding, but strength to apply it, to follow it. This we pray in Jesus' name. Amen. This week, meron po kami pinanood sa Netflix. And kailangan nyo talagang adult supervision sa pagpapanood nun. Kasi bagamat wholesome supposedly yung artista na artista noon, no? Nanalo ng best actress no. Kilala niyo na siguro. Yung kwento ay tungkol sa tingin ko imagination siya, no? Pero may katotohanan siyang pinapakita sa lipunan natin tungkol sa nangyayari tuwing eleksyon, no? Lalo na kapag yung mga teacher po natin na nasa public school nakikipagsabak para maging ano yung talagang role nila kapag nasa election. Sila po yung nandoon sa poll watcher. So talagang kailangan po nilang bantayan yon. Siyempre doon sa pinanood namin, maging yung buhay niya at buhay ng mga kaibigan at mahal niya sa buhay ay tinaya niya para lang depensahan yung balotang iyon. Well, election time na naman, tama ba? Kasama rin ba ang local, yung mga local leaders natin, mayor, kasama po ba, mayor? Okay, so ito ang nais ko pong isang guni ng patuloy sa atin. Mag-choose tayo wisely for our leaders. And let's always be guided by God because hindi lahat ng leader ay talagang wise choice. Yun lang usapan din ito sa mga, kahit sa seminary, no? Kuminsan, wala talagang wise choice. At wala ka talagang choice kundi bumoto. Pero aminin po natin sa hindi talaga yung yung mga tao ang magbibigay ng pagbabago sa bayan natin kundi yung mga taong katulad natin, mga mamamayan, kung tayo po ay nagiging maayos din yung pagsunod sa batas, nagiging maayos yung pakikitungo sa kapwa Pilipino. And so, katulad na nabanggit ko, sometimes even if we need to just accept na walang perfect situation, no, kahit sa gobyerno po natin. Kasi nga, sa totoo nun, nagsimula rin naman ang gobyerno natin sa isang imperfect na pagkakaayos ng bansa natin. Pero ito pa rin yung bansang binigay sa atin ng Panginoon. But we need to recognize na sa ibabaw ng lahat ng ito, ang Panginoon pa rin ang nagtalaga ng mga leaders natin. Sa mga bagay na tama, sumunod tayo. Sa mga bagay na hindi tama, hindi compatible sa salita ng Panginoon, hindi natin kailangang sumunod. Kasi, sino ba yung hari natin na mas mataas sa mga leader natin, kundi ang Panginoong Jesus. So magpasakop tayo sa mga bagay na tama, at kapag may hindi tama, na malinaw na hindi tama, magpasakop tayo ng patuloy pa rin sa Panginoon. Because God is ultimately the one who is our King. And I'm saying this kasi talagang ngayon, lalo sa panahon ito, kailangan natin ipag-pray ng gusto yung bansa natin. Hindi dahil sa mga taong nasa panunungkulan, kundi yung overall situation ng bansa natin na hindi tayo tumingin talaga sa na itong mga leaders natin, maarang gamitin sila ng Panginoon pero hindi talaga sila yung full hope natin. Ang full hope natin ay sino? Si Kristo Jesus. Siya ang hari na dapat talaga nating pag-angklahan ng pag-asa natin. And so, mentioning that, how do we push back? How do we as believers, how should we believers live in the reality na maging ang mga leaders natin ay hindi naman perfect. Maging ang sistema ng gobyerno natin,
Hindi naman perfect, pero hindi naman natin pwedeng baguhin ng ganun-ganun na lang. Kaya nga ang title ng message natin this morning is Serving with Authenticity. Kasi ang contrast ng mga leadership systems na sekular, na yung mga model ng leadership sa mundo natin ngayon, ang contrast niyan ay yung leadership na pinapakita sa Biblia. And napaganda ng picture na nahanap ko. And siyempre, picture lang po ito. But it represents the best example of leadership is Jesus Christ. Na siyang nagpakumbaba at alam natin yung highest point of Him, the greatest point of Him humbling down Himself ay yung sumunod siya sa kalooban ng Diyos Ama hanggang siya ay may pako sa krus para sa ating mga kasalanan. Pero isa ring demonstration ng leadership ni Jesus Christ ay ito. Ironic, ano? Yung puntong hinugasan niya yung mga paa ng mga disipulo niya. So, isipin siguro ng ibang mga tao, paano naging leadership yun? Servanthood yun. Yun nga kasi yung tamang example ng leadership. Servant leadership. Hindi leadership na lording it over. Dapat sumunod kayo. Dapat ganito gawin nyo. Pinag-uutos ko kayo na ganito ang gawin. Hindi ganun yung leadership eh. Ang tunay na leadership is servant leadership. Leadership by example, leadership by humbling ourselves. Pinapakita natin ang sarili natin na kaya natin maglingkod sa ibang tao kahit na hindi karapat-dapat. Pwedeng paring maglingkod. And in the world where there's a lot of false leaders, a lot of fake leaders, no? We are called, tayo mga Kristiyano, we are called to live out and proclaim the true leader and the true leaders that we can also become under Jesus Christ. Madaling sabihin, ano? Pero tingnan natin. Si Paul kasi, sa binasa natin kanina, talagang nilahad niya yung pinakapuso niya. Kaya, mind you, no, may mga sinabi si Paul dito na kailangan nating unawaan in its context. No? Ito dapat natin laging dinedevelop. Pagka nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon at kapag dinidinig din natin yung kausap natin, dapat tinitignan natin, ano bang ibig sabihin niya? Huwag natin i-understand out of context. Unti-unti natin. So, unang-unang natin makikita sa passage na binasa natin is this. Number one, we need to be discerning of true ministry. We need to be, kumbaga, masiyasat tayo o matalino tayo sa pag-alam. Ano nga ba talaga ang totoong ministeryo ng Diyos? Anong totoong paglilingkod at anong hindi totoo? Sapagkat kung hindi siya totoo, anong dapat na gawin? Dapat mag-ingat tayo. Di ba? Na una, baka tayo mag-fall into the trap of also doing false ministry. Mamaya, i-describe natin ano ba yung false ministry in contrast to embracing kung ano ba yung tunay, yung authentic kind of ministry. And Paul, ina-express niya din yung concern niya sa mga Christian believers sa Corinth kasi meron siyang mga nababalitaan at itong balita na to, hindi chismis na balita, kundi balita na pinapaalam talaga sa kanya kung ano yung nagaganap doon sa Corinth. Concerned si Paul kasi siya yung nag-church plant ng Church of Corinth. Ano sabi niya? Balikan natin yung mga verses na binasa natin kanina. No? Sabi niya sa verse 1 to verse 3, I wish you would bear with me a little foolishness. No? Samahan niyo ako saglit sa isang kahangalan. Kasi, for I feel, sabi niya dito, divine jealousy for you since I betroth you to one husband to present you as a pure virgin to Christ. Habang binabasa ko to, sa pag-aaral na ito, naisip ko, no, ako sa si Pastor Frank, we officiate mga weddings. And kapag kami kinakasal, siyempre, dumaan sa tamang proseso, may papeles talaga, kahit kami may lisensya para magkasal. Parang ganito yung sinasabi ni Paul. Ikinasal niya ang Church of Corinth kay Kristo. Actually, lahat naman ng mga churches, iisa lang naman talaga ang church. Kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo, bahagi ka ng one church, na yung church na yon ay nakabetroth o ikakasal din kay Kristo Jesus. Now, that is figurative, ano? Hindi yan literal, syempre. Hindi naman babae ang church. No? At hindi naman tayo
hindi siya literal wedding, pero if you indulge me, no, sa Revelation, merong ganong vision si John the Beloved, na yung bride, which is the church, ay ikakasal sa Lamb na si Jesus Christ. And that's symbolic, no? Figurative na language. Ibig sabihin, pagka ikinasal, di ba, ang isang babae sa isang lalaki, ano po yung relasyon na naganap? Merong isang espesyal na relasyon na nagsimula, at ibig sabihin nun, yung babaeng yon at yung lalaking yon ay walang ibang dapat mamagitan sa dalawa sa kanila. Exclusive siya. One man for one woman for life. At kung meron mang sisingit sa relasyon na yon, lalo na kung ito ay third party, pwede siyang maunawaan na extramarital affair yon. So ito ngayon sinasabi ni Paul as a picture also of one husband and one wife, no? Nais niyang ipaalala sa Church of Corinth na hindi ba pinakilala ko kayo kay Kristo Jesus? At hindi ba't dapat exclusive kayo na lumalago, nagmamahal, naglilingkod sa Panginoong Hesukristo, pero may nangyayari, may namamagitan. Ano sabi niya sa verse 3? Merong sumingit, no? But I am afraid that as the serpent deceived Eve by his cunning, balik natin, no? Your thoughts will be led astray from a sincere and pure devotion to Christ. Katulad ng nangyari sa hardin, may sumingit, no? Dapat si Adan at saka si Eva, dikit na dikit sila, no? At meron silang unawaan na pagka may decision sila sa buhay, dahil kinasal na sila ng Panginoon, ano? Na nasa hardin, silang dalawa lang, dapat si Eva, kinukonsulta niya rin si Adan. Sumingit yung ahas. Anong sabi ng ahas? Kumain ka. Dahil kung kumain ka, magiging katulad ka ng Diyos. Magiging katulad ka ng Diyos. Kumain ka. Dahil itong prutas na ito ay babaguhin niya. Babaguhin niya yung iyong nauunawaan. At sumunod naman si Eva. Meron ba tayong nabasa na tinanong niya muna yung asawa niya? Hindi. Ganito dapat, mamaya pag-uusapan natin yung mga ganyang usapan. Dapat pag mag-asawa kayo, hindi na siya hiwalay na desisyon. No? Kundi talagang kinukonsulta natin ang bawat isa within the bounds of marriage dahil pagka may sumingit, extramarital na desisyon yon. Hindi yun yung plano ng Panginoon. Yun nga yung sinasabi ni Paul dito as a symbol. So, anong sinasabi ni Paul? Anong wina-warn ni Paul dito sa Church of Corinth? What was Paul warning Corinth of? Unang-una, he was protecting them from cunning deceivers. May mga nanloloko, may mga nang dadaya, o may mga nagsascam, no? Gamitin natin yung word na yun dahil sa panahon na ito. Ang dami ng scammers. Ano pang ibang tawag sa scammers? Mga hackers o mga fishers. Iba-ibang ginagawa nila. Ito, phishing, ano? Alam niyo yung phishing? Hindi F. P-H-I-S-H-I-N-G. Nanloloko, kumbaga tatanungin nila, wag naman tayo maniniwala sa mga, pagka tinext tayo, tapos tinanong, anong birthday mo, anong number mo, ano ang, yung mga vital information, tatanungin sa, ano, tapos yung pala, tapos magugulat ka, yung Facebook mo, o kaya yung bank account mo, na-access na nila. Dahil nga, baka pati password mo. Sinabi mo na rin dun sa nakikipag-usap sa'yo na hindi mo naman alam kung sino. Parang ganito nangyari sa kanila. Nakikipag-usap na sila sa mga hindi naman katiwa-tiwala mga tao. Hindi man lang sila na background check. At naniniwala na sila. So may karapatan si Paul dahil siya naman talaga ang nagpakilala sa mga taga-Korinto sa Panginoon. Tapos biglang pupunta dito sa Corinth, itong mga nagpapanggap na mga apostol, no? Tawag niya nga super apostles. Siguro magagaling sila magsalita, no? Siguro entertaining sila magsalita, kaya mag-ingat po tayo. Hindi lahat ng magaling magsalita ay dapat pinapakinggan. Yung iba, dapat magkaroon tayo ng red flag. Bakit kaya magaling magsalita itong taong ito? Bakit kaya? Kasi baka hindi talaga
I mean, hindi lahat ng magagaling magsalita ay dapat paghinalaan. Pero kapag tinignan natin yung mensahe, yun dapat, doon tayo maging sensitibo. Tama ba yung sinasabi? So si Paul, he shares this concern kasi nga gusto niyang protektahan itong mga Kristiyano sa Corinth. Kaya ito magandang prinsipyo rin sa atin. Magbigay tayo ng warning sa mga taong mahal natin talaga at pinoprotektahan natin. At wag naman din tayong ma-offend kapag winawarn tayo na mag-ingat. Kasi kaya nga tayo winawarn kasi may umaali-aligid na nanloloko. Huwag tayong basta-basta magpapaniwala. Tuloy natin verse 4. For if someone comes and proclaims another Jesus, ito na yung mensahe na sinasabi, may ibang Jesus na pinapakilala, itong mga apostol na ito, itong mga tagapagturo na ito, than the one that we proclaimed. Or if you receive a different spirit from the one you received, a different Holy Spirit. Mag-ingat po tayo dyan. Kaya tatanungin natin, ito bang Jesus na tinuturo ng mga naririnig natin? Ito bang Jesus na tinuturo? Ito bang Holy Spirit na tinuturo ng mga naririnig natin at napapanood po natin? Ay kaparehas ba ng Jesus at saka Holy Spirit na nababasa natin sa Biblia? At na nakilala natin nung una pa. For if you accept a different gospel from the one you accepted, you put up with it readily enough. Sa Tagalog, sinasabi ni Paul, kung tinatanggap nyo nga yung ganitong katuruan, andali nyo namang tanggapin. Andali nyo naman tanggapin, samantalang tinuruan ko na kayo, noon pa man, kung sino ba talaga si Jesus. Nga, hindi po tayo kailangan bumalik sa sa lahat ng specifics on the basics of sino nga ba si Jesus Christ? Ano nga ba yung gospel natin? Ano ba yung Holy Spirit na pinapaniwalaan natin mula sa Biblia? Kinakailangan bumalik tayo sa as we daily reflect on God's word, as we also think about it. Pero ito yung mga bagay na dapat nating ano ba yung expression na ginamit natin last time? Kailangan pa bang i-memorize yan? Samantalang, kumbaga, yung iba sa atin, laki na sa church, o di kaya matagal na tayo sa small group, ito ang kailangan natin gawin. Kung hindi pa rin malinaw talaga, di siyasatin natin mula sa salita ng Panginoon. Siyasatin natin mula sa pag-uusap natin tungkol sa salita ng Panginoon. Ito yung anchor natin. Ito yung way that we can validate. Totoo nga ba yung tinuturo ng mga taong yan? Meron akong babanggitin mamaya. Pero, yun nga, what was Paul warning the people in Corinth of? So, he was protecting them from cunning deceivers. Secondly, ito kasing other apostles would teach another Jesus, another spirit, another gospel. In a nutshell, ano nga ba ang gospel? The gospel is Jesus Christ is the only Savior. Siya lang ang tagapagligtas. Wala nang iba. At paano maliligtas ang isang tao sa pananampalataya sa biyaya ni Kristo Jesus, hindi sa pamamagitan ng ating gawa. At kung sino man ang mananampalataya kay Kristo Jesus, John 3:16, ay magkakaroon ng buhay ng walang hanggan. Ibig sabihin po nun, buhay na walang patid, hindi nawawala. Hindi nawawala. And syempre, we can continue to go back and grow deeper dun sa discussion ng gospel. Pero yun yung gospel na malinaw at simple. Pero ito nga, pagka naniwala kasi tayo at nakinig tayo sa mga nagtuturo ng ibang Jesus, ibang spirito, ibang gospel, delikado. Konting liko lang sa katotohanan, pwede kang maligaw. Naranasan nyo na ba yun? Yung tipong nagtatanong kayo, saan ka papunta kay ganito? Maraming liko. So, namali ka lang ng isang liko, hindi ka na makakarating dun sa bahay na dapat mong puntahan. Dahil, mali nga yung direksyon. Kailangan, yung totoong direksyon ang ating pakinggan. Example, pagka nakinig tayo ng chismis,
halimbawa, hindi ko na ma-illustration, pero yung halimbawa yung daliri ni pagka kinakamayan si Beng ngayon, there was one time, one Sunday, may kasama rin kasi siyang pasa, no? Siguro inimagine ko lang, halimbawa, ay, ba't may pasa si Ate Beng? Ano nangyari? No? Pwede kasing dagdagan ng kwento. Ay, baka binubugbog ni Pastor BJ. No? So pwedeng ganon. Ganon nagsisimula ang chismis, yung pagka sinasakyan natin ang haka-haka at ang kuro-kuro na hindi naman ako confirm. Yung tipo bang narinig mo lang, ay nabugbog kasi siya eh. Yung word na nabugbog, no? Pwedeng ang mag-interpretation, tao ka ng bugbog o nabugbog siya sa isang, yung aksidente. Aabot dun sa puntong mag-iisip ka na ng mali sa tao. Sa ibang, o mali na yung sitwasyon na naiisip natin. And that is where we need discernment sa ating mga naririnig, sa ating mga sinasabi. Wala naman pong nakarinig ng ganun. Kung lang siya, that's theoretical na example. Pero mag-iingat tayo lagi sa ating sinasabi at sa ating pinapakinggan. Bago tayo magsalita o makinig o maniwala, magtanong muna tayo sa dapat magtanungan at i-validate muna natin, totoo nga ba? Huwag tayong tatanong-tanong sa mga hindi katiwa-tiwalang sources. You need to know for yourself what is the truth. And what is the gospel truth? Where do we get that? Again, mula sa salita ng Panginoon. Kaya ito encouragement sa atin. Kung hindi pa malinaw sa'yo kung ano yung mga katuruan tungkol sa Diyos, huwag tayong makikinig kung saan lamang. Basahin natin to. Kung mahirap siyang maunawaan, okay lang yon. Kasi minsan, kakasaliksik po natin sa mahirap maunawaan, unti-unti, nagiging malinaw po siya. Nagiging malinaw po siya. Kung minsan nga, kung ano yung mas madaling ipaliwanag, siya palang hindi totoo. Di ba? And so, a second thing that we need to do, is that not just that we would be discerning sa ating mga naririnig. Pangalawa, dapat natin tanungin, ano nga ba? Secondly, we need to also determine, kailangan nga bang pakinggan itong taong ito? No? So, first question is, yung sinasabi ba ng taong ito ay totoo? Pangalawa, kailangan ko ba talagang pakinggan yung sinasabi ng taong ito? Nabanggit natin kanina, sino yung mga, may mga kilala kasi mga nagsasalita sa radyo at sa TV. No? And let me warn you na hindi lahat ng sinasabi, kung meron silang sariling radio broadcast o meron silang sariling TV station, galing talaga sila sa Diyos. No? Hindi lahat ng mayayaman ay galing talaga sa Diyos. And let's be careful sa mga nagtuturo. Sa seminary kasi may mga code name pero kilala niyo po si El Bigote. Si ACQ, kilala niyo? Ay yung simbahan ni Batman. Ito ang tanong ko sa atin. Bakit nga ba natin winawar ng ating... bakit tayo nagwawar na huwag tayong basta-basta makikinig? Kasi baka naman hindi pa natin alam yung katotohanan, nakikinig na tayo sa hindi katotohanan. O paano mo nga ba malalaman ang katotohanan kung hindi mo tinitignan dun mismo sa source? Kundi sa interpretasyon lang ng kung sino. So ito ngayon na nakakalungkot. Marami mga Pilipino ang napapaniwala. I think kailangan talaga nating sabihin Kasi napapaniwala sa mga personalidad na ito, nakilala na, kasi nga hindi tayo nag-iisip sa kung ano sinasabi mismo ng salita ng Panginoon. How can we be faithful if we do not listen first to the Word of God? If we do not read the Word of God itself? Ito, isang sign. Kapag
May narinig po tayo at sinabi ng isang nagsasalita, ako lang ang makakapag-interpret ng salita ng Panginoon sa ganitong paraan. Delikado po yan. Dito po sa CBC, nag-iingat po tayo na maging exclusive yung interpretation natin. Kasi kapag nangyari po yan, sinasabi natin, walang kakayanan ng ibang Kristiyano na mag-interpret ng salita ng Panginoon. So what we do is as a community, inuunawa natin yung salita ng Panginoon dahil yung nauunawaan namin sa salita ng Panginoon na itinuturo namin sa bawat isa sa atin, ay maunawaan din naman talaga natin eh. Kasi iisa lang yung Diyos natin at Espiritu na nagpapaunawa sa atin ng salita ng Panginoon. Kaya wag nating isipin, ay, ang hirap unawaan ng salita ng Panginoon. We just need to be diligent in studying it and reading it. Ito, magandang pakitang picture ito, no? Just as a reminder, huwag tayong ma-scam. Huwag tayong magpapaloko. Maging matalino tayo at mapanuri sa sinasabi ng mga magagaling. Kadalasan, kung sino po yung mga magagaling, kadalasan, ano? We praise the Lord, may mga magagaling talaga magturo ng salita ng Panginoon na purong at talagang honest to goodness. They diligently study the Word of God. And praise the Lord, may mga ganong mga teacher. Pero wag ka sa mga sobrang galing na wala nang ibang magaling kundi sila. Yun ang isang senyales na baka ma-scam tayo pagka nakinig tayo sa kanila. Meron ako isang paboritong illustration eh. Ang isa sa mga paborito kong pagkain ay hamburger. No? Pagka meron kayong nakitang advertisement ng hamburger na ganyan ang itsura, nakakatakam, di ba? Pero pagka binili nyo, ganyan ba ang itsura? Napisat na. O di kaya, mas maliit yung patty, yung kamatis, hindi ganyang kalaki. O di kaya, yung pala walang gulay. So let's be careful of believing something na mukhang totoo. Pero pagka binili mo pala, pagka nakuha mo na pala, hindi pala yan ang itsura niyan. Yung terminology sa baba, nakalagay, no? Let's be careful also of subscribing what seems to be good. Di ba sa YouTube at saka sa FB, sa YouTube pwede kang subscribe, no? Like and subscribe. No? May mga influencers, iba-iba yung kanilang mga topics na binibigay. Sa Facebook, meron pong mga, ano bang kiniklik para mag-follow, di ba? Mag-follow ka or mag-like sa mga Facebook pages. Let us be careful. Sa pag-click lang ng click, yung pala yung kiniklik natin ay hindi pala magandang impluensya. Yung pala yung page pala na yon ay hindi grounded on truth, grounded on principles on God's Word, yung kanyang pinopromote na mga perspectives, yun pala, meron siyang ibang agenda. No? So, isang magandang paalala sa atin, akala natin pagka nanood tayo ng isang TV show o nag-like and subscribe tayo sa isang YouTube channel, napaka-harmless. Ang dami-dami na nakalagay na basura sa internet, lalo higit sa internet. But actually, nagdadagdag pala tayo ng mga maling impluwensya sa buhay natin unknowingly sa pamamagitan ng mga bagay na ito. So maging masiyasat tayo, no? Bago tayo mag-subscribe, bago tayo mag-like, baka naman yung nilalike natin mali pala yung tinuturo. Mali pala yung pinangangalandakan. In the Bible, ang tawag dito ay mga wolves in sheep's clothing. Akala mo healthy sa'yo, akala mo helpful talaga, pero pagka tinignan mo, ay taliwas pala sa tinuturo ng salita ng Panginoon. Imbis pala naturuan ako na maging dependent on God, it teaches me to be dependent on money, or to be dependent on pleasure, or to be dependent on other things na yun pala, nag-i-introduce na ng panibagong Diyos-Diyosan sa buhay natin, hindi pa natin alam. So ito sinasabi ni Paul. And this was his stern warning. Indeed,
Verse 5, I consider that hindi naman ako katulad nila kasi alam ko higit pa ang aking calling sa mga super apostles na to. I am not in the least inferior to these super apostles. Even if I am unskilled in speaking, I am not so in knowledge. Hindi naman ako mababaw na tao. Maaring hindi. Si Paul, siguro iniisip ninyo, no? Bakit niya sinasabi to? Hindi naman talaga siya skilled in preaching. Dahil sa Acts, bababasa nyo nga, pagka nagsasalita siya, may nakakatulog sa bintana eh. May nakakatulog. So, hindi yun yung sign of a authentic ministry. Hindi yung magaling magsalita. Maaring may magaling magsalita, authentic ministry, maaring hindi rin magaling magsalita. Pero ginagamit ng Panginoon. Ito yung isang pamantayan. Alam ni Paul kung anong sinasabi niya. I know what I am saying. In every way, we have made this plain to you in all things. So ano sinasabi ni Paul sa mga taga-Corinth? Ano bang sinasabi niya tungkol sa katotohanan? Unang-una, ang katotohanan ay maunawaan mo in plain and simple terms. You can understand it. The truth is often simple and plain. Hindi siya kailangan magsimula sa komplikado kagad. Nagsimula tayo na maunawaan ng gospel by hearing. John 3:16, iba sinasabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Pagkasimple-simple ng pagkakapresent. Pero pag sinabi sa iyo, but he who believes in Him, plus magpabautismo, plus mag-tithes, plus mag-serve sa ministry, and he who does all these things shall not perish but have everlasting life. Pwedeng maging komplikado yung isang simpleng bagay. Pagka naging komplikado yung isang simpleng bagay, mag-ingat po tayo. Unawain natin ang gusto. Kasi pwede naman talaga siyang unawain, plain and simple. Pero hindi naman natin sinasabi na anti-intellectual ang pag-grow sa salita ng Panginoon. Pwede magsimula ng plain and simple at habang binabasa at habang lumalalim din tayo sa salita ng Panginoon, lumalalim din ng husto yung ating pag-unawa sa iba pang mga detalye nito. Tuloy natin, verse 9. So, when I was with you and I was in need, I did not burden anyone. Hindi ako naging pabigat kahit na sino man. For the brothers who came from Macedonia supplied my need. Napag-aralan natin to in the past messages. So I refrained and I will refrain from burdening you in any way. Mas may authority si Paul. Bakit? Kasi isang ginagawa niya ay hindi siya nagpapaburden. So isa pang makikita natin dito, what was Paul telling Corinth about? The truth is also testified by means of his sacrifice. Totoo, napapatotohanan ni Paul na totoo yung kanyang tinuturo dahil hindi naman siya tumitigil na mangaral kapag mahirap na mangaral. Baliktad pa nga eh. Mas mahirap mangaral, patuloy pa rin niya ipinapangaral si Kristo Jesus. Kahit wala pong support yung mga Corinthians sa kanya. So in Paul's time, sa totoo nun, kahit sa panahon na to, wala naman talagang material gain pagka nag-serve tayo sa Panginoon. Kaya nakakatakot kapag may yumayaman sa pagiging evangelist, sa pagiging apostol, sa pagiging missionary. Kaya kung inaakusahan ng mga Corinthians, itong si Paul, na nagpapakayaman ka lang, kaya ka nagsuserve sa Panginoon, ano nangyari kay Paul? Opposite nga eh. Nagsuserve siya sa Panginoon, hindi naman siya yumayaman. Anong ginagawa niya? Kung may support sa kanya, ginagamit niya sa ministry. Ginagamit niya para sa pangangailangan niya. Pero minsan, ginagamit niya rin para i-bless yung ibang tao. So that was the opposite sa akusasyon sa kanya. And he was willing to suffer, willing to sacrifice, even risk his life for the gospel. Tuloy natin sa verse 10. As the truth of Christ is in me, this boasting of mine will not be silenced in the regions of Achaia. So kahit na mas matindi pang persecution na maranasan niya. And why? Because I do not love you? Pagka binasa natin out of context, iniisip natin, hindi nga ba niya mahal ang mga Corinthians? Let's read it carefully. Alam nga ng Diyos God knows that I do love you.
And what I am doing, I will continue to do dahil mahal ko kayo. And this is the purpose in order to undermine the claim of those who would like to claim that in their boasted mission, they work on the same terms as we do. So, sino ulit yung sinasabi ni Paul dito? Yung mga super apostles na nagke-claim na si Paul ay nagpapayaman, si Paul ay nagpapakalakas sa mga Corinthians at sila hindi. At sasabihin nila, pareho lang ang ginagawa namin kay Paul. Hindi. So, dinidistansya niya itong mga taong ito sa kanya. Verse 13, tuloy natin in that context. For such men, they are false apostles, deceitful workmen, disguising themselves as apostles of Christ. No wonder even Satan disguises himself as an angel of light. So, hindi surprise, it's not a surprise kung itong mga naglilingkod na ito ay ano bang Tagalog ng disguise? Nagbabalat kayo bilang mga lingkod ng Panginoon, no? As servants of righteousness. Sabi pa, ito madiin ang sinabi ni Paul, ano yung last sentence? Their end will correspond to their deeds. May sinabi rin in another part of the New Testament, ano? Malalaman mo ang totoo sa kanilang prutas, sa bunga ng kanilang buhay. Ano pang sinasabi ni Paul dito sa mga taga-Corinth? Ang katotohanan naman, hindi naman niya kailangan magbalat kayo. Hindi naman kailangan, let's go to the next slide. Ano? Truth does not need to project, disguise, or disguise itself. Next slide natin. Ang katotohanan, hindi kailangan magpanggap. Isipin nyo, that's a simple thing. Well, to put it in our context, kapag ka ang katotohanan, dinisguise pa natin o prinoject pa natin ng gusto, minsan, nagiging mali na yung kanyang packaging. Dapat totoo rin yung packaging. Pangalawa, dun sa sinabi ni Paul, dun sa mga binasa natin kanina, truth does not pass away. Hindi kailangang mangamba kapag ka nangangaral o namumuhay sa katotohanan kasi yung truth mismo, dedepensahan niya. Dedepensahan ka niya kung ikaw ay namumuhay at nagsasabi ng totoo. Whoever is in truth lasts. At ang nakakalungkot, whoever is false, base doon sa sinabi ni Paul, will end. At itong mga super apostles, ang sinasabi niyang malalaman din, no? Mabubunyag din sila. Now, I'd like to ask you a question. Dito sa first point natin. Ito, a personal question. If people observed your life, kung kinoobserbahan ng mga tao ang buhay mo, ano ba makikita nila sa buhay mo? Masasabi ba nilang totoo, authentic follower ka ni Christ? Na pati sa pananalita mo, nakikita rin si Kristo? O baka naman nagpapanggap lang tayo? Another question. Is my life and ministry helping people grow in love for Christ? Or is it centered on something else? Kasi malalaman at malalaman. Di ba pagka nagsisinungaling ang isang tao, lumalabas. Your sin will find you out. Pangalawang puntos na makikita natin. Kung totoo nga ang pinapangaral ni Pablo, kung totoo rin yung kanyang ipinapamuhay, then ito pa isang hamon sa atin. Let's be faithful through hardship. Totoo ito eh. Kaya kahit na anong sabihin ng mundo, sabihin nila, hindi kaya yaman dyan. Eh ano ngayon? Meron naman akong Diyos na bahala sa akin. At yun ang motivation ni Paul dito. So we be faithful also in enduring through hardship. Verse 16, ano sabi ni Paul? Tingnan natin yung kanyang kwento. I repeat, let no one think me foolish. But even if you do, accept me as a fool, so that I too may boast a little. What I am saying with this boastful confidence, I say not as the Lord would, but as a fool. Unawain na natin si Paul. Kasi nga itong mga taong ito, sa Corinth, naniniwala na sila dun sa mga super apostles na to. So medyo
lower down ng pakikipag-usap si Paul para magkaunawaan sila. But many boast according to the flesh. So I too will boast. Medyo kumabig siya dahil yun nga yung pakikipag-usap ng mga super apostles na to. For you gladly bear with fools, being wise yourselves. Verse 24, you bear it if someone makes slaves of you or divorce you. Niloloko na nga kayo. Okay lang sa inyo. Or takes advantage of you, or puts on airs, or strikes you in the face. But to my shame, I must say, we too were weak for that. So nakikipag-usap si Paul dito, sinasabi ngayon, okay, kung sila, nagyayabang sila, ito ang ipagyayabang ko sa inyo. Akala nila, sila lang ang merong naranasan sa kanilang paglilingkod. Well, ito ngayon yung kabig ni Paul, no? So to my shame, I must say, we were too weak for that. But whatever anyone else dares to boast of, I am speaking as a fool. I also dare to boast of that. Ito ngayon. Verse 22. Are they Hebrews? Sila ba ay galing sa Israel? Well, ako, galing doon. Are they Israelites? So am I. Are they offspring of Abraham? So am I. Are they servants of Christ? I am a better one. I am talking like a madman with far greater labors, far more imprisonments, with countless beatings and often near death. Ang sinasabi dito ni Paul, kung may pagmamayabang yung mga taong ito, ba't sila ba katulad ko na nakapag-aral bilang isang Pharisee? Si Paul, mababasa niyo sa Philippians 3, he was a Pharisee. He was someone who was taught, naturuan siya ng isa sa tanyag na Pharisee during that time, si Gamaliel. Yung mga super apostles ba? Ganun ba sila? Pero actually, sabi ni Paul dito, are they servants of Christ? Sa totoo, I am a better one. I'm talking like a madman. Kasi nga, itong mga super apostles na to, nagmamayabang eh. Pero ito ngayon yung in-emphasize ni Paul. Hindi actually pagmamayabang eh. Kundi pagsasabi kung ano naman yung opposite na naranasan niya bilang apostle. Verse 24, 5 times. Imagine nyo nga po yung mga dinidescribe dito ni Paul. 5 times, 5 beses I receive at the hands of the Jews 40 lashes less one. Ano po yun? Nilatigo siya. Super apostles sila. Ito yung naranasan ko as an apostle. Nilatigo ako. Naranasan ba nila ito? 3 times, I was beaten with rods. Pag sinabing rods, mga wooden rods, I was stoned 3 times. I was shipwrecked. Na-shipwreck na siya. And at night and at day, I was adrift at sea. Kalutang lang po siya sa dagat. On frequent journeys, in dangers from rivers, dangers from robbers, danger from my own people, danger from Gentiles, danger in the city, danger in the wilderness, danger at sea, at danger from false brothers. Ano sinasabi ni Paul dito? Ito mga super apostles na to, nakaranas na ba sila ng ganito? Paghihirap katulad ko? And so, Paul defends his ministry kasi nga sinasabi niya, kung totoo yung sinasabi ng mga nangangaral na ito, ano yung masasabi niyo sa ministry ko? Hindi totoo. Samantalang alam niyo na lahat ng bagay, hinayaan ng Panginoon na suungin ko at buhay pa rin ako sa inyong harapan ngayon. O, buhay pa rin ako sumusulat sa inyo ngayon. Sino ang mas paniniwalaan ninyo? Si Paul, ganito yung larawan ng kanyang buhay. Tingnan natin yung next picture. Kahit na, ito yung buhay ng mga magsasaka, nating mga kababayan. Diba? Kahit na maghapong nakayuko, anong ginagawa? Tatanim pa rin nagtatanim. Alam ba nila kung babagyo sa susunod na buwan? Hindi. Pero nagtatanim pa rin sila nagtatanim. Alam ba nila
kung sapat ba yung kanilang aanihin kapag tag-ani. Hindi. Hindi nila alam yung future, pero every day, maaga silang pumunta sa bukid, maaga silang tatrabaho, knowing na each day of their life, naka-invest dito at kumaga dun sila nakasalalay, no? Kung anong aanihin nila. Kung ano man ang nangyayari, tuloy pa rin. No, tuloy pa rin kahit na mahirap ang kanilang buhay. And Paul was describing his own life na parang ganito. Sino ba talaga ang totoong kumakayod para sa ebanghelyo? Sinang mga super apostles? O kami na mga patuloy na gumagawa kahit sa mga maliliit na bagay, patuloy pa rin kami nagtatanim. Kaya sa verse 30, ito sabi ni Paul, ano? But actually, if I must boast, I will boast of the things that show my weakness. Hindi nagmamayabang si Paul dito eh. Kundi sinasabi niya, tinan nyo, kahit na ang daming pagdurusa ng dinanas para kay Hesukristo, nagtutuloy-tuloy pa rin ang gawain ng Panginoon. Hindi nakasalalay dun sa kayang gawin ng tao yung ministry, kung hindi dun sa kayang gawin ng Diyos. And sa mga susunod na passages, mas makikita natin nakafocus yan. Verse 31, the God and the Father of Jesus Christ, He who is blessed forever knows that I am not lying. Tuloy natin ito mga last few verses for this passage. At Damascus, the governor under King Aretas was guarding the city of Damascus in order to seize me. Nagtetestify na si Paul sa nangyari sa kanya in the past. But then I was let down in the basket through a window in the wall and escaped his hands. If you're familiar with this testimony, si Paul ay dating persecutor, di ba? Ng mga Kristiyano. At hinuhuli niya yung mga Kristiyano kahit saan sila pumunta at nagpaalam pa nga sa mga leaders niya, pwede bang ibigay niyo sa akin yung authority para hulihin sila kahit na nasa Damascus sila. At pagdating niya sa Damascus, doon siya kinaharap ng Panginoong Hesukristo at sinabi sa kanya ni Jesus sa isang liwanag, no? Sabi ni Jesus Christ, Paul, bakit mo ako pine-persecute? Bakit mo ako pine-persecute? Doon nag-turn around yung buhay ni Paul. Kaya anong sinasabi to ni Paul? Sinasabi niya, marami siyang credentials. Kung meron kayong ipagmamayabang, hindi kayo makapagmayabang katulad ng pwede kong ipagmayabang. Dahil accomplished akong tao. Aral ako sa pinakamataas na pinag-aralan. At kung meron mang mga taong pwede magyabang, yung mga taong katulad ko, pero hindi ako nagyayabang. Bagkus, ang ipinangangalandakan ko ay yung kayang gawin ni Kristo Jesus kahit sa gitna ng pinakamatitinding mga paghihirap na naranasan ko. So Paul ends this chapter na hindi talaga siya nagbaboast, kundi nagbaboast siya of his weakness. At yung pagkilos sa chapter 12, makikita natin yun. Na bagamat ang daming kahinaan din ni Paul, it was not through his strength na siya ay nakapag-accomplish ng gawain ng Panginoon, kundi sa pamamagitan ng kanyang dependence on God. As we look through the passage na binasa natin this morning, ito isang malinaw na makikita natin. Yung authentic ministry is not about our strength. Yung totoong ministry ay hindi patungkol sa pagpapakita na, ay, malakas tayo, magaling tayo. Maganda yung ating pananalita. Magaling ako magsalita, magaling tayo. Bilang isang church, magaling tayo sa ministry. Hindi eh. Authentic ministry is grounded on whether high and low ng buhay natin, sino ba nagsusustain sa atin? Sino ba ang nagbibigay sa atin ng kakayanan para patuloy na maging faithful sa gitna ng mga paghihirap sa paglilingkod sa Panginoon? Ito challenge natin mga kapatid. To live out an authentic ministry, paano? Sa pamamagitan ng pagiging devoted kay Kristo Jesus. Pagka naglilingkod ba tayo sa Panginoon? Pagka namumuhay tayo bilang isang Kristiyano, examine nga natin yung puso natin.
Nakafocus ba tayo kay Kristo o nakafocus lang tayo dun sa mga panlabas na bagay? As we end this time, let's make a commitment to refocus on Jesus Christ, na yung ating kakayanan para mamuhay bilang Kristiyano ay hindi nakasalalay sa ating galing. No, pwede kasing ganito, no? Classic example, ano? Pwede nating hangaan ng isang tao. Oy, ang faithful naman ni ate, ni kuya. No, dahil ang tagal niya sa pagiging buhay Kristiyano, sa totoo nun, ang dami-daming naranasang heartaches ng taong yan. At kaya naman siya nanatiling faithful sa Panginoon kasi faithful ang Panginoon. Banggitin ko ulit. Kaya tayo pwede maging faithful sa Panginoon ay dahil faithful ang Panginoon. So, hindi natin maipagmamayabang yun dahil ang nagbuhat sa atin hanggang sa puntong tayo ay patuloy din na tumatag sa Kanya ay ang Panginoon din. So, what are we to do? To continue to focus on the Lord Jesus Christ na siya pong nagbigay sa atin ng kakayanan na maging faithful sa Kanya. Nagkaroon ng faith in the first place sa Kanya. Ganda ng picture na to. It's a picture of a torchbearer running a race. Pero sino po ba ang bida sa... Nakikita natin to sa Olympics, di ba? Sa mga athletic na competitions. Pero yung torchbearer ba ang bida? Pagka may binubuksan, halimbawa, Olympics, siya ba ang bida kapag binubuhat yung torch? Hindi po, di ba? Ang bida mismo ay yung apoy. Pagka namatay yung apoy, doon mas kumaga yun yung problema. Yun yung concern, na hindi mamatay yung apoy na nasa taas. So, ang trabaho ng torchbearer is not to shine the torch or not to keep the torch, the fire aflame sa torch para siya ang mapansin. Hindi. Ang trabaho niya ay ipasa yung torch na yon para yung susunod na magbubuhat ng torch na yon patuloy pa rin buhat-buhat ito at nakasindi pa rin yung apoy na yon. An authentic ministry is not about making a name for ourselves. It's about being faithful and carrying the message of Jesus Christ to that next person sa buhay mo. No matter what the cost. Kahit na hindi ka makilala. Kahit na hindi ka nga mapasalamatan, kahit na hindi ka napapansin. There's a song that reflects that. And let's let this go down sa atin, no? As we close our time. Sabi dito sa song titled Nobody, let me go down. Tanggalin ko na yung repetition, no? Kasi hindi ko na makakantahin. Sabi doon, let me go down in history as another blood-bought, faithful member of the family of Christ. And if they all forget my name, well, that's fine with me. I'm living for the world to see nobody but Jesus. Yun yung naging puso ni Paul. Dinipensahan niya yung gospel na sadly, hindi na faithfully pinoproclaim sa mga Corinthians na mga in the first place. Hindi naman talaga maproproclaim faithfully ng mga false apostles, ng mga maling nagtuturo. Pero ito ngayon ang challenge sa atin. Alam natin ang katotohanan, so anong dapat natin gawin dun sa katotohanan na yon? Maging faithful tayo na ipamuhay iyon para maipasa natin yon, yung authentic na yon na message to others. So, wala po tayong small group after the service for those who will be staying. Pero ito, pwede nyo pong i-discuss sa mga magsa-small group in other times of this week. With the limited time that we have, no, pero may ibang discussion questions tayo dito.
from 2 Corinthians 11. Unang-unang tanong is, sa panahon na maraming scammers at nagpapanggap, paano mo nalalaman kung ang isang tao ay totoo sa kanyang sinasabi sa iyo? Magandang ano to, no? Practical din naman to na, na tanong. Pwede natin pag-usapan. Lalo-lalo na kapag may biglang magsasabi, padala mo ako ng ganito, or mag-text ka ng yes, no? Tapos, yung pala connected sa GCash mo, yung GCash mo na may laman, biglang magiging zero na dahil nag-text back ka doon sa tao na yon. O di kaya may biglang tumawag sa iyo, no? Medyo old-fashioned na pala yung budol, no? Tatawag sa iyo, sasabihin sa iyo, ay, sinanay mo na ospital. Hindi siya hindi niya kaya makipag-usap sa telepono, kaya sinabi niya na dali mo daw lahat ng mga alahas, no? At magkita tayo sa lugar na to. Ayun na. So paano natin malalaman ang scammers? Paano natin malalaman kung paano maiwasan yung maloko? Pangalawa, ano-ano ang pagkakaiba ng motibo sa mga peke at mga totoong naglilingkod sa Diyos? Maaring mga qualities ito. And then thirdly, paano mo masisiguro na magiging totoo at faithful ka ikaw mismo, no? Personally, sa paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng iyong buhay. Authentic ministry starts with being authentic as a follower of Christ. Tayo po ay manalangin. Lord God, we thank you for this opportunity na mapagbulay-bulayan yung mga salita muli ni Paul. And we thank you, Lord God, dahil naging totoo nga si Paul. And he also shared his heart dahil nakakalungkot nga, Panginoon, kapag nagkakaroon ng lokohan tungkol sa katotohanan ni Jesucristo at nagiging room din, Lord God, for taking advantage of other people. Pero Panginoon, would you continue to make us discerning sa panahon na ito? Unang-una, sa mga naririnig at nakikita namin, whether sa balita, sa radyo, sa TV, or sa internet. And may you help us, Lord God, be anchored on your word. Dahil ito naman, Panginoon, yung lens kung saan makikita po namin kung totoo o hindi ang mga bagay-bagay. Lalong higit ang aming pananampalataya sa inyo. So help us, Lord God, to continue to be strong and faithful in you. At alam namin na kayo rin naman, Panginoon, ang siyang mag-enable sa amin to be faithful, Lord God. Help us, Lord, to encourage and strengthen one another. Lalo, Panginoon, sa inyong pamilya dito sa CBC. Na magpatuloy na lumago nang sa gayon, hindi lang kami ang lumalago, kung hindi pati yung mga taong kaugnay namin as we pass on your message of truth. Salamat, Panginoon. We commit to this time. This we pray in Jesus' name. Amen. Salamat, Pastor BJ. And sana po mamaya, after lunch natin, ay ang arrangement natin, Kuya Nestor, ganito rin. During lunch, may table. After lunch, tanggalin natin yung table at ito rin yung setup natin. Kilala po ba ninyo si El Bigote? Patay na. Patay na siya. Na? Kilala ba niyo si AQ? O tumatakbo na senator? Ang pupurol naman ng Pilipino ko, iboboto pa natin yung nasa kulungan na ano. Marami naman ng Pilipino ganun eh. Nasa kulungan na binoboto pa rin. Hindi pa naman guilty, pero sa mga ebidensya, alam na ng tao na guilty. Sino pa isa? Simbahan ni Batman, kilala niya, no? Di ba? Hindi tao ito, simbahan. Hindi niya kilala? Galing doon niya. So, mag-ingat po tayo sa mga manluloko at ganoon din po ay sana wag din tayong nangluloko, maging totoo rin tayo sa ating pagtitiwala at paglago sa ating Panginoon. Sige po.
Bago po tayo manalangin, ay naibigay ko na announcement. Pwede po tayong tumayo lahat para sa ating prayer for our offering. At pagkatapos po nun ay we would ask for God's benediction for all of us. Pagkatapos po nun ay we will have our lunch. Maaga pa naman po, no ho? So we have enough time, 11:35. At sana po ay we have enough time bago tayo magsimula ng ating family talk ng 12:30 to 2:30. Let's pray. Our Heavenly Father, salamat po sa mensahe na pakinggan namin ngayon. Salamat din, Panginoon, na pwede kami maging totoo, pwede kaming maging authentic by following you, by being true to you, and at the same time following your footsteps. At sana po, Panginoon, ay ang aming buhay ay hindi plastic, hindi peke, hindi pandaraya, kung hindi totoo na sumusunod at nagsusuko sa inyo. Ganon din, Panginoon, sa kabilang banda naman, nais namin bigyan nyo kami ng gabay na maging maingat din kami, Panginoon, sa mga taong nandadaya sa amin. Ngayon po ay lahat ng mga tumatawag sa amin, lahat ng mga nagtitext sa amin na hindi namin kilala ay pinanghihinalaan namin na scammer. Na sana, Panginoon, ay pati sa Christian life namin ganon din. May mga tao na aayain kami, may mga tao na mag-o-offer sa amin, but nevertheless, Lord, ay maging maingat kami dahil maraming manluloko ngayon. Pero sa aming pagbibigay sa inyo, Panginoon, nawa ay maging totoo ang aming puso na galing sa aming puso mismo, Lord, na nagpapasalamat at nagpupuri sa inyong patuloy na provision sa amin. And we thank you so much, Lord, for how you provided for our needs. And we also pray, Father, that we would be able to give unto you cheerfully. Sa aming pagbawakas din, Panginoon, inyo po kaming pagpalain. Nawa, Panginoon, ay pagpalain nyo ang bawat isa sa amin. Bigyan nyo kami ng inyong kapayapaan. Gabayan po ninyo kami at inyo po kaming paluin kung kailangan, Panginoon, para maidiretso ang aming mga buhay bilang inyong mga anak. Nawa, Panginoon, ay sa aming pag-aaral ng inyong salita, sa aming mga pagdadanas ng iba't ibang mga pagsubok, pati sakit, kayo rin, Panginoon, na magbibigay sa amin ng mga patuloy na lesson sa pamamagitan yon. Ingatan nyo rin, Panginoon, ang mga kapatiran namin na hindi nakapunta dahil may sakit, at ganoon din, Panginoon, yung may mga pinagdadaan ng problema, nawa, Panginoon, ay patuloy silang yumakap at magtiwala sa inyo. At lahat po ito ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So as we end our service po, let's sing our last song. Praise Him, you stars above, galaxies all in motion. Praise Him, you thunderclouds, ringing throughout the heavens, from every mountain top to every wild ocean. They'll hear all the universe sing praise. Oh, sing praise, let everything that breathes, let all the earth proclaim, great is the Lord our God, praise Him forever, let all that is within me magnify His name, great is the Lord our God, praise Him forever. Praise Him, you beating hearts. Sing for the life He's given. Praise Him, you rescued ones. Join in the sound of heaven from every mountain top to every wild ocean. Oh, hear all
be beacons of His light in the world po. So, thank you so much po.